Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Dave Pagayanan mula sa Elevate Youth Ministry at kasama natin po ang ating speaker na si Pastor Julius Rayala upang sagutin ang inyong mga katanungan. Happy Youth Month po, Pastor Julius. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Kamusta po kayo? Ayos naman, by God's grace. Happy Youth Month din, Dave. Praise God po. Para naman po sa ating unang katanungan, may pag-asa po ba ang isang taong paulit-ulit na binigo ang Diyos? Of course, meron. Pagtingin natin sa Philippians 1:6, ang pangako doon ni God sa pamamagitan ni Apostle Paul is si God na nagsimula ng good work, He will be able to finish it until the end. So, ibig sabihin, pinapakita doon ni Pablo na ang buhay ng Kristiyano, it's a process. And yung paulit-ulit na pagkakabigo sa Panginoon o sa Diyos, part yan ng journey natin as a Christian. Hindi tayo pwedeng mamuhay ng perpekto. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng sinless, but we sin less and less and less. Ang maganda lang dito sa tanong na to is, number one, alam mong binibigo mo si God at aware ka na hindi yun tama. Kasi pagka wala ka pa sa Panginoon, wala kang pakialam dun eh. So, ang magandang gawin mo is, kung sinasabi sa 1 John 1:8-10, you live a daily life of repentance and confession. Kasi talagang yung pagkakamali, nandun yan eh. Pero kailangan din natin i-confess, di ba? At mag-repent at patuloy na bumalik sa Panginoon. Praise God po. Para naman po sa ating susunod na katanungan, ano ang una dapat namin gawin kapag kami ay nahulog muli sa aming kasalanan? Ang maganda, number one, is you assume the responsibility. Don't blame others. You admit that you have committed a mistake. Katulad ng ginawa ni David, di ba? Nung nahulog siya sa kasalanan at na-rebuke siya. Ganun din sa Romans 14, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi doon, lahat tayo, harap tayo before the Lord eh. So, dapat yun yung una mong gawin. And then, pangalawa, punta ka na kay Lord. Diba? Rekta ka na kay God and you confess. Yung kaninang sinabi natin na passage na 1 John 1:9. Kailangan mo ikumpisal yan sa Panginoon. Pangalawa, maganda ikumpisal mo rin sa community. Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng healing eh. Diba? Sabi sa New Testament. And maganda rin na makita mo yung sitwasyon mo na bumalik ka ulit kay Lord. Not just yung prayer lang, but katulad ng habit ng spiritual life nung nasa Acts 2:42, na nagbabasa ulit sila ng Bible, nag-aaral sila, nandun sila sa fellowship. Kailangan mo ipagpatuloy yung spiritual discipline na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi yun yung predestined method ng Panginoon para ma-nurture natin yung relationship natin sa Kanya. And siguro yung last dun is yung never isolate. Okay? Don't you ever feel na hindi mo na-deserve ang simbahan o ang community ng simbahan pa nagkamali ka. Kasi sino bang hindi nagkamali dito? And ang purpose ng simbahan is to edify, to encourage. Nasa Hebrews yan, tsaka Colossians eh. Siguro yun yung mga steps. Huwag kang babalik sa dating buhay. Okay? Alam ni Lord na magkakamali ka at magkakamali ka pa. Pero kagandahan lang doon, sapat ang kabayaran na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Praise God po. Para naman po sa ating huling katanungan, may hangganan ba ang pag-restore ng Diyos po sa atin? Of course, meron. Dalawa yung magiging daan dyan eh. It's either mauna kang umuwi sa Panginoon o dumating na siya. Siyempre, pag dumating na siya, sabi sa Revelations nga, diba? No more tears, no more pain, glorified body na tayo, sabi sa Thessalonians, pag sinulubong tayo ng Panginoon. Pero kagandahan lang doon na kailangan nating ma-realize is hindi natin alam parehas kung kailan yon. So, kaysa isipin natin na sa future pala, darating yung pagkakataon, by God's grace naman pala ito, antayin ko na lang yon, tsaka na ako magpa-restore. Pero magandang action point natin dito is, the moment na narinig mo to ngayon, nasa sitwasyon ka na kung saan kakatapos mo lang sa isang pagkakamaling desisyon o gawain sa buhay mo, maganda simulan mo ngayon yung pagpa-restore sa Panginoon na ipagpanalangin mo ma-encounter ka niya, just like what we have discussed kanina kay Peter, na nung na-enkwentro siya ng Panginoon, binalik siya ulit ng Panginoon, pinaalala sa kanya, tinama yung puso, at binalik siya sa paglilingkod. Kasi katulad ng pinag-aralan natin kanina, pag na-enkwentro mo ang Panginoon at patuloy mo siyang ini-enkwentro, tinatama niya yung puso mo. At pag tinama niya yung puso mo, tatama din yung actions, yung words na lumalabas sa'yo, at walang ibang gagawin sa buhay mo kundi purihin lang at sambahin siya. Sa pamamagitan ng paglingkod, pagiging mabuting estudyante, magulang, pagiging mabuting Kristiyano. Maraming salamat po, Pastor Julius, sa pagsagot ng aming mga katanungan. Ngayong Oktubre po, ang Elevate at Next Gen ay nagdiriwang ng Youth Month. Nasa puso ng ating simbahan ang pag-empower sa kabataan through Next Gen Kids Ministry at Elevate Youth Ministry. You can make an impact, be part of this movement of a building Christ-driven young generation. You are only young ones. So kahit nasa anong generation ka man, step out in faith and make an impact and empower the youth today. And that's it for our CCF Sunday Fast Track. God bless.
Ades.